Katulad ng inaasahan ngayon, si Rui malinaw ng binitawan ng Lakers. Di ko sure pero parang kahit si Hachimura desidido na rin na umalis, lalo't sa report ang Lakers nasa ibang direksyon na at hindi na siya pina-priority. Parang nasa option na nga lang kung may matira sa cap space nila. Ang masama, mas nag-focus yung mga to kung paano makukuha si Jonathan Kuminga sa free agency. Hindi nga nila yan magagalaw kasi hanggat hawak nila ang cap hold ni Hachimura na nasa 27 million pa. Kaya after nabitawan nila yan at hindi bigyan ng extension contract, malinaw na meron silang another cap space na magbubukas para sa free agent player na target nila. Kapag ni-renounce kasi ng Lakers ang cap hold ni Rui, mawawala na sa kanila yung 27 million placeholder sa salary cap niya. Dahil dyan, mas lalaki ang magagamit nilang cap space sa free agents ngayon. Kaya nga ngayon, pumapasok dyan si Kuminga na mas mataas ang chance na makakuha na nila ngayon. Lalo't based sa mga report, mas priority ng Lakers kumuha ng natural wing o small forward na upgrade sa perimeter depth nila. Kaya ngayon, mawawala rin ang bird rights nila kay Rui. Kaya magiging mas mahirap na siyang ibalik maliban kung meron pang natitirang cap space o exception sa ngayon. Parang exception meron pa pero hindi sapat yan para nga makakumbinse na bumalik itong si Hachimura. Hindi lang cap space ang naubos ngayon sa Lakers, halos 7 years silang mawawalan ngayon ng draft pick since gamitin nila yan kay Walker Kessler at iba pang galaw nila sa offseason na nangyari. Kaya halos trade lang ang mangyayari sa kanila sa future. 7 taon silang mawawalan ngayon ng draft capital. Based kasi sa mga analysts, gusto talaga ng Lakers gamitin halos lahat ng cap room nila ngayon para kumuha ng athletic wing para nga sa upgrade ng perimeter depth. Si Kuminga yung top target talaga nila ngayon, kaya yung pinakahuling hakbang nila, it's either panatilihin o tanggalin talaga sa roster nila si Hachimura At yan mismo yung nangyari, kaya nagbukas ngayon ang bagong cap space na halos 27 million na sapat para ma-offer ngayon kay Kuminga. Sa report kasi kung gumawa man ng trade ang Lakers, possible gamitin nila si Vanderbilt at Dalton Knecht na sa ngayon hindi pa pwedeng mangyari dahil kailangan nga nila ng young wing at perimeter defender. Kaya talagang mas mainam nga raw na gamitin nila si Hachimura kahit na sharpshooter at proven sa playoffs. Ang problema kasi dyan pagdating sa depensa. Binanggit pa nila Jake Fisher na ang Lakers malinaw na kailangan talaga ng small forward after ng roster move nila ngayong offseason. May Walker Kessler at iba pa silang move na ginawa Kaya ngayon, si Hachimura nga raw talaga ang nalalagay sa alanganin. Mas nakikita siyang natural na number 4 kaysa kay Kuminga na mas komportable nga raw sa wing position at kayang maging defender sa mga elite perimeter scorer. Kaya nakikitang mas fit yan sa bagong lineup nila Sobrang attractive pa rin naman itong si Rui sa free agency. Proven na sharpshooter, lalo na sa playoffs at consistent ang efficiency niya. Sa report kasi nagkakaroon na ng communication sa ngayon ang kampo ni Rui at Warriors. Based lang yan sa report possible nga raw na nasa stage na to para pag-usapan yung magiging role at contract status at salary structure. Pero hindi pa nga raw official yan at wala pang verbal agreement o deal na nangyari. Kaya possible maging backup plan ng Warriors si Rui ngayon Sa mga nakaraang report kasi ang Warriors isa talaga sa mga team na nag-aantay sa desisyon ni LeBron. Sila yung nasa unahan talaga ng listahan pero hindi ganun kadali dahil nga sa cap space situation. Pero dahil nga hanggang ngayon wala pa ring hakbang itong si Dan Levy sa offseason na to, kaya nakikita na possible meron pang big moves na gagawin yung mga yan Kaya habang wala pa talagang malinaw nga raw na desisyon si LeBron, possible magsimula rin muna yung mga to na makipag-usap sa ibang free agent at quality player katulad nga nitong si Hachimura para hindi sila mapag-iwanan sa free agent market. Isa pa, kung makukuha nila yan, pwedeng yan pa kasi yung mag-engganyo kay LeBron na pumunta sa kanila. Habang wala pang final decision yan, nagsisimula na rin silang makipag-usap sa ibang quality player para nga magkaroon sila ng complete roster na kailangan para sa championship window kasama sila Curry. Una, ang San Antonio Spurs ang nasa communication sa kampo ni Hachimura pero based sa report, hindi naging interesado ang Spurs dyan dahil mas nag-focus yung mga to kumuha ng veteran forward para sa short deal. Nagtitipid rin sila kaya mas pinili nilang papirmahin si Tobias Harris kumpara kay Rui na possible kasi mas mahaba ang maging commitment nila.
Kaya ngayon Warriors yung nasa top candidate na nakikita para kay Hachimura Pero sa report ni Mark Stein at Jake Fisher, hindi pa target number 1 si Rui. Pero ngayon, isa talaga siya sa number 1 option ng Warriors. Kailangan nila ng elite 3-point shooter at may playoff production na nakikitang dahilan bakit interesado sa kanya ang Warriors Pero nakadepende pa rin nga raw sa magiging hakbang nila. Hintayin muna yung desisyon ni Lebron kung makakagawa sila ng sapat naman na salary cap space para ma-offer kay Hachimura. Pwede nila yung galawin na, pero depende rin yung mga yan kung sapat para maging competitive ang salary na ma-offer dyan. Lalo kung si Lebron din mismo hindi pumayag na kumuha ng malaking salary discount, mas lalo silang mahihirapan na magbigay ng malaking salary offer sa dalawang to.